From September 2025 to January 2026, in just 4 months, look at the progress of Metro Santa Rosa developments. This is me again, Jair Mamakla, your property geek. Familiar pa ba kayo sa likod ko? Alam niyo pa ba kung ano yung nasa likod ko? Because in just 4 months of construction, napakalaki na po ng progress ng building na ito. And we are here at SM Neo Verde. So as you can see, noong September 8, 2025, in just 4 months, ganito pa lang yung nangyayari sa kanya. Pero ngayon, yung exterior facade niya, meron na po talagang kumbaga character, nakikita na natin yung glass, and yeah, I think this would be the main entrance of this mall. So imagine, hindi lang talaga tayo nanga-hype lagi, nakikita talaga natin na over time, actually in just a very short period of time, they are really delivering their promise for this area, Metro Santa Rosa. So as you can see right now, nakikita nyo ngayon kung ano yung magiging itsura niya based sa latest construction update tsaka sa render. So kung ano po yung itsura niya sa render, ganitong-ganito yung ginagawa nila. Kaya lagi kong sinasabi, lagi akong nag-upload ng updates kahit hindi po tayo nag-feature or nag-highlight ng mga projects for as long as we still have time to invest here. Kapag pre-selling pa rin, meron pa po tayong time, still the golden time, lalo na ngayong pagpasok ng 2026 or this new year. So ngayon nakikita natin na double time po yung ginagawa ng mga different developers here in the area because they wanna really open this biggest mall dito sa High South this year, last quarter of 2026. But of course, hindi lang po itong SM Neo Verde yung ipapakita natin. Marami tayong makikita dito sa video na ang dami ng developments, ang dami ng changes, kaya tumutok po kayo for this vlog because I'm very excited na ipakita sa inyo kung ano nga pa yung naging progress or yung naging big change in just 4 months. So nandito nga tayo ngayon, SM Neo Verde. Bukod sa magiging biggest mall ito, we expect dahil magkakaroon ng BPO office dito sa area. And tuloy na tuloy pa rin dahil ito is magiging SM Development Complex, hindi lang mall ang makikita nyo dito. Bukod sa magiging building for BPO office or office tower ni SM Neo Verde, tuloy na tuloy pa rin ang Park Inn International Hotel dito sa area. Tuloy na tuloy pa rin po ang SMX Trade Hall or the next SMX Convention Center dito sa area. Wala pa man sa pipeline, hindi pa naman nila ina-announce, but we know that SM has a controlling stake of IKEA dito sa area. So possible na magkaroon ng IKEA dito sa SM complex na ito. At dahil University Belt of the South na to, baka magkakita din tayo ng National University sa future. So again, this is the SM complex, not just the SM Neo Verde Premier. And ngayon, pupuntahan lang natin kasi napakadami kong sinabi, lalo na dun sa Metro Nuvali, di ba? Na render lang, na marami magkakaroon ng access roads. And of course, it's very understandable na maiisip natin, paano yung traffic management dyan in the future, Jaire? Kasi ang daming big malls. It's not just an ordinary mall, pero developers are creating biggest malls in the south, in the region, but paano yung traffic management dyan? So nakita nyo sa Metro Nuvali post ko before na nagkakaroon ng mga different routes na i-develop ang different developers. And ngayon, I'm proud na ipapakita ko sa inyo kasi buong-buo na at gawang-gawa na yung tinatawag na Kasile Tagaytay Road by Nuvali. And ngayon, ipapakita ko sa inyo na may progress talaga at inuunti-unti na nila. And this is just one of the routes or yung mga accessibility na gagawin or ginagawa nila para mas dumami pa in the future at para hindi magkaroon ng bottleneck sa isang major route lang. So ngayon, on our left, makikita niyo itong yung merong green na sign. Ito na po yung Kasile Tagaytay Road.
So ano ang ibig sabihin nito at kung saan to papunta? So ngayon kasi, hindi pa natin siya malulusutan. Hindi pa natin siya madadaanan. Tama ba, Gion? Or pwede na natin madaanan? Oo, pwede na daw madaanan as per Gion. So sige, punta tayo dito. Oh yeah, open na nga yung isang barricade, no? Titignan natin kung hanggang saan siya. So as we enter the Casile Tagaytay Road, Ninu Valley, actually, ito yung isa sa access nang galing tayo sa may SM Neo Verde, di ba? So, from SM Neo Verde, pumunta lang tayo going to Tagaytay. So, few meters lang, parang wala pang mga 200 to 300 meters. So, dahil magkakaroon talaga doon ng major bottleneck kasi mga papuntang SM, ngayon yung mga galing ng Tagaytay, galing ng Santa Rosa exit from Manila, using the Cavite-Laguna Expressway, kung papunta kayo kay Greenbelt of the South or kay Ayala Malls New Valley. So, which is ito na po yung road na pupuntahan ninyo. 5 lanes, and this initiative is still part of the Metro New Valley Development. This is the Civic District. So, yung Civic District, dito itatayo yung magiging modern na town development or city hall ng Santa Rosa. Dito po siya ililipat or magkakaroon sila technically ng parang major satellite government office here at kung ano-ano pang government offices. So nandito siya. Kapag dinire-diretso natin yan, ngayon po kasi under construction pa, ang labas nito is yung malapit sa dalawang Ayala Land Premier Project, which is yung isa, Isantiera. So nandun ka na malapit sa East Block. Which is yung East Block, malapit na rin po yun sa Ayala Mall Soledad, malapit na dun sa may very famous koi fishing area, which is the Lakeside District naman. So, ito yung isa sa initiative ng New Valley para dun sa Santa Rosa Tagaytay Road, which is technically an old service road naman na talaga, hindi po doon magkikreate ng bottleneck or hindi po magsisiksikan yung traffic in the future. So kapag kumanan ka naman dito, no, papunta naman ito Casile Tagaytay Road, meron ulit bagong road papunta sa Tagaytay at Casile, Cabuyao, Laguna. So imagine lahat ng expansion, imagine lahat ng initiative na ginagawa ng mga developers dito, especially Ayala and Greenfield City. They are not just building commercial developments, but they are also into the traffic management at building different road networks and routes, which is for me very important kasi parang feeling ko nakikita nila na kung ano yung hindi nagawa dati sa Metro Manila developments, ngayon nila nakikita yung flooding, ngayon nila nakikita na grabe yung traffic, and ngayon very hopeful pa rin ako na magbabago ito sa Metro Santa Rosa kasi bukod na mataas yung land elevation dito sa area, so wala na tayong problema sa flooding, patuloy nilang dinedevelop ito at as development na nagpa-progress talaga siya, no, kailangan din naman talaga ma-balance para yung lifestyle mo dito hindi siya magiging stressful katulad ng nangyayari sa Metro Manila right now. And from SM Neo Verde to Ayala Malls New Valley. At my back, you can see the progress of Ayala Malls New Valley or their extension, which is Soledad 4, dubbed as the Greenbelt of the South kasi itong extension mall na to, ikikater niya rin yung affluent market just like SM Neo Verde. Of course, SM Neo Verde is by SM Development, nagre-ready din si Ayala Malls New Valley by Ayala Land yung magiging competitor nila, which is kasi si SM Neo Verde, as you can see sa drone shot, tabing-tabi niya lang po si New Valley. So kung gumagawa ng napakalaking mall, commercial development si SM, kailangan din pong i-up ng Ayala yung game nila. So as you can see here, talagang parang magiging siyang Greenbelt kasi may bridge din, and at the same time, fully operational na po yung elevated parking niya na nakikita nyo din sa Makati, malapit sa Glorieta and sa Greenbelt. So maganda dahil nakikita natin na tumataas talaga ang economic activity, meaning talagang magkakaroon ng maraming foot traffic, tataas ang ekonomiya, maraming mga jobs, no, na magke-create in the future, at yung mga nag-invest at magpa-plan mag-invest, of course, mag-a-up din yung real estate value or market value appreciation ng mga ininvest nyo dahil patuloy na dinedevelop yung neighborhood. Hindi siya nakastock lang or hindi siya katulad ng nangyayaring mga estate development sa ibang panig ng Pilipinas na
10 years ago, magiging ganito itong lugar na to. 10 years ago, ito dapat yung future niya. Pero hanggang ngayon, parang ghost town pa rin siya. Pero ngayon, nakikita natin sa Metro Santa Rosa, kahit i-review po natin no, yung mga developments natin dito sa YouTube ng The Property Geek 2 years ago, 1 year ago. Ngayon nga, 4 months ago, grabe na yung development. From September 2025, dito sa Ayala Malls, Nuvali. Ito na siya ngayon, January 2026, ngayong nakikita nyo yung video comparison natin. At ang bilis gawin ng elevated parking sa area ngayon. So, ito yung sinasabi kong kakaiba talaga dito sa Metro Santa Rosa. Kasi patuloy nilang dinidevelop yung lugar, patuloy silang nagkikreate ng output. Yung mga promises nila, wala lang sa pipeline. Lumalabas siya sa pipe. Hindi lang siya plano. Talagang nagmamanifest at nakikita natin na meron talagang result. So, gumagalaw talaga siya. Hindi siya nagiging stagnant yung development sa area nila para lang makapagbenta, para lang sabihin sa tao na, mag-invest ka dito ng residential kasi sa future magiging ganito siya. Yung iba, dun na-stuck na sa ganun. Pero itong Metro Santa Rosa, hindi. Sasabayan namin or mas mauuna pa itong commercial development na magiging driver ng pagpalo ng market value appreciation niya sa future. So we're here right now inside the Nuvali Terminal going to Makati and BGC and vice versa. So nakikita nyo yung elevated parking kanina, nandito po yung position niya, malapit sa Solenad 3 and Robinson Supermarket which is in Solenad 2. So right now, yung mga buses na nakikita nyo, Pawan Ayala po yan sa Makati. So if i-ask nyo sa akin kung kumusta ba, if commuter friendly ba yung area, sa loob ni Nuvali, to be honest, meron ng mga shuttle buses, yung nakikita nyo yan na white tsaka green, yan yung umiikot po sa loob ng Nuvali area. Pero kasi, lahat ng mga nandun is medyo merong mga cars. So, hindi pa ganun kadami yung demand when it comes to having an inside shuttle bus or bus rapid transit inside Nuvali. But ganun po yung magiging ni Nuvali, future niya, parang sa BGC. So don't worry about it kasi of course business din ito. So kung wala pa masyadong sumasakay, baka magsayang lang din sila ng gas or yung papasweldo nila sa driver papunta po sa loob ng Nuvali. But right now, every 30 minutes nga to 1 hour, yung yellow bus na yan, meron na po tayong umiikot na back and forth. If you are going to Makati and if you are going to BGC, I think as early as 5 or 5:30 a.m. every day, fully operational. So kung taga dito ka sa area, 160 pesos lang po ang standard rate, one way. Maganda na po, point-to-point bus siya, sinusupunod po talaga yung oras dito sa area. At bukod doon, papunta sa Balibago, Santa Rosa, Laguna, meron na tayong mga modern e-jeepneys ngayon na nandito rin po yung terminal. So kung commuter-friendly ba talaga si Nuvali, yes, yan po yung aim ni Ayala Land. And we are now sa Lakeside District or yung may man-made lake kung saan nagbo-boat ride, nandyan yung mga koi fishing pond. Pero bakit ngayon medyo dry yung lake and then merong barricade kung nakikita nyo kasi under po ng refresh or renovation to dahil mas papalakihin pa nila, mas i-develop nila itong Lakeside District. So as you can see, meron pa rin mga nagpipiknik and on our side here, nandito yung Seda Nuvali and hanggang dun po yan kasi yung lake, man-made lake na to, nakaharang po yung green barricade na yan kasi magkakaroon talaga ng full or major renovation dito at i-reopen last quarter of this year. So kung nakikita nyo sa drone shot dito sa area, malaki pa po talaga yung development na dapat gawin ni Ayala. And sa pipeline, dito nyo lang po marinig to sa YouTube, magkakaroon po sila ng area na mga Michelin or mga 5-star restaurants yung itatayo. So i-up talaga nila yung development dito, i-cater talaga yung affluent market and at the same time, papalawakin po nila itong lake. So yeah, nabash po ako kasi parang sinabi ko, the next Hong Kong Harbor. Of course, alam ko naman po na hindi ito magiging harbor in the future dahil hindi naman po ito center of trade at man-made lake lang ito. Pero as I can observe po kasi sa Metro Nuvali update nila sa mga rendering, kumbaga yung feel lang. I'm not saying naman na talagang magiging harbor po ito. In a way, baka Clarke Quay ni Singapore magiging ganun siya. Pero regardless kung ano man po yung maging output, nakikita natin ngayon na patuloy pa rin yung development dito sa area. So,
what is the signal? Or ano nga ba yung binibigay sa ating signal ng mga ganitong developments na nakikita nyo in just a span of 4 months? Wala pa pong 6 months or kalahating taon. Grabe na yung progress, no? Very significant yung naging changes dun sa SM Neo Verde, sa Ayala Malls New Valley, at pati dito na nagkakaroon ng major renovation. Hindi po nagiging stagnant. Kahit na bago pa lang itong New Valley or Metro Santa Rosa, kung tutusin nga itong Lakeside Development, pwedeng okay, operational naman siya Hindi pa naman kailangan ng refresh, pero binabago nila over time dahil grabe talaga yung nagiging development dito sa area. So, ngayon, pumasok ang 2026, why am I still doing the development kahit 4 months pa lang yung nakakalipas? Dahil gusto ko talagang ipakita sa inyo, my audience, most especially if you are living in the US, western part of the world, Australia, Canada, and in Europe, na grabe po talaga yung development dito sa area. And hindi pa po huli ang lahat. You still have time for as low as 15,000 pesos per month for a condo investment dito sa area, maybe for end use, retirement, or rental, or investment. Pwede pa po kayo humabol hanggang sa mga lot or house and lot investment. Meron pa po tayo. Hanggat merong pre-selling, 5 years to pay, 4 years to pay, hindi mo kailangang magbigay ng napakalaking pera para makapag-lock in ka ng price. Please take the opportunity hanggat meron pa pong mga ganito, hanggat buyer's market pa rin kahit tumalo na tayo sa 2026. So, if you are interested, if gusto nyo po na umpisahan yung investment nyo dito sa New Valley, I am a chat or call away. For my local mobile number, iMessage, WhatsApp, or Viber, it's +63927 1851590. Again, it's +63927 1851590. My business email, thepropertygeekph@gmail.com. We are still contributing at the Manila Bulletin Property Living section. So napakarami pa po nating mga pre-selling projects. Again, for as low as 15,000 pesos a month, for as low as 30,000 pesos a month on an Alveo project, meron pa po tayo na mai-invest ngayon. Maraming salamat sa pagtutok and happy New Year still, no? Napaka-laking bagay po na ang dami pa ring tao, grabe yung economic activity, and of course, tayong mga Pinoy, hanggat kayang i-extend ang holiday season, and it feels like every day it's Christmas here in the Philippines or New Year here in the Philippines. That's why napakasarap tumira, napakasarap ng retirement dito sa bansa natin. Again, till our next video, this is me, Jair Mamaklay, always inviting you to come home to the beautiful islands of the Philippines.